Guys, ito po ang part 4 kasaysayan ni Jonas. Bago po ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Simulan natin ang kwento. Jonas Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 11. Ngunit naghinanakit na mainam si Jonas, at siya'y nagalit. At siya'y nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, "Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon, di baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa. Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." At sinabi ng Panginoon, "Mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit?" Nang magkagayoy, lumabas si Jonas sa bayan, at naupo sa dakong silanganan ng bayan, at do'y gumawa siya ng isang balag, at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim, hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon, at pinataas sa itaas ni Jonas, upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayo'y natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod ng mag-umaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon, na anupat na tuyo. At nangyari, nang sumikat ang araw, na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan, at sinikatin ng araw ang ulo ni Jonas, na anupat siya'y ng lupaypay, at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay, at nagsasabi, "Mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." At sinabi ng Diyos kay Jonas, "Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon?" At kanyang sinabi, "Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan." At sinabi ng Panginoon, "Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpag-alan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi, at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring hayop." Yan po ang kwento na kasaysayan nagbuhay ni Jonas. Nawa po pa-like, share para sa mga friends po natin para sila din makaalam. Maraming salamat po. God bless you all.